Isang kumpanya ng energy sa Indonesia ang nakatanggap ng pag-apruba ng Department of Energy, DOE, na simula ng paggalugad sa katimugang bayan ng Alegria sa Cebu bilang bahagi ng pagsisikap na buhayin ang produksyon ng langis sa lugar, sinabi ng mga opisyal. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Plano ng Texcal Energy na magtayo ng refinery mismo sa loob ng Alegria site upang direktang maproseso ang crudo. Inaasahang makakagawa ito ng diesel at bunker fuel na magagamit sa transportasyon at industriya sa rehiyon. Ayon sa Department of Energy, DOE, pinili ang Texcal dahil sa malawak nitong karanasan sa onshore refining. Sa Indonesia, ito ang unang operasyon ng kumpanya sa Pilipinas. Ang Alegria oil field ay tinatayang may 28 milyong bariles ng crudo, ngunit ayon sa Cebu Daily News, nasa 4 na milyong bariles lamang ang kasalukuyang kayang makuha recoverable reserves. Bukod sa langis, mayroon din itong tinatayang 9.42 bilyong cubic feet ng natural gas na maaaring gamitin bilang malinis na enerhiya para sa Visayas. Unang napaunlad ang lugar noong 2018 sa ilalim ng isang Chinese contractor, ngunit natigil ang operasyon noong 2023 dahil sa epekto ng pandemya. Ang hakbang na ito ay bahagi ng layunin ng pamahalaan na patatagin ang energy security ng bansa at mabawasan ang pagdepende sa imported na langis. Noong May 19, 2018, pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang seremonyal na pagbubukas ng Alegria Oil Field sa Alegria, Cebu, kasama ang Department of Energy at China International Mining Petroleum, CIMP. Ito ay isang mahalagang proyekto na naglalayong magkaroon ng sariling produksyon ng langis at natural gas ang Pilipinas upang makalikha ng trabaho at mapalago ang ekonomiya sa Visayas. Opisyal na idineklara ng Department of Energy ang commerciality ng oil field noong March 14, 2018, matapos makumpirma ang sapat na dami ng langis at natural gas. Matatagpuan ang oil field sa Barangay Montpeller, Alegria, Cebu, na sumasaklaw sa humigit kumulang 177,000 ektarya, kung saan 42,749 na ektarya ang nakalaan para sa produksyon. Sa unang ulat, ang dalawang well sa Alegria ay kayang mag-produce ng nasa 360 barrels ng langis bawat araw, 180 barrels bawat isa. Ang natural gas reserves nito ay tinatayang nasa 9.42 billion cubic feet. Inaasahan na ang mga nakuhang reserba ay magagamit para sa lokal na industriya at makapagbibigay ng enerhiya sa rehiyon ng Visayas. Sinabi ni Duterte na ang proyektong ito ay magdadala ng progreso sa bayan ng Alegria at nag-utos na gamitin ang kikitain para sa lokal na infrastruktura at trabaho. Ang pagbubukas ng Alegria Oil Field ay itinuring na isang makabuluhang hakbang tungo sa pag-unlad ng lokal na energy sa Pilipinas. Dahil sa giyera sa pagitan ng US, Israel at Iran na nagsimula noong huling bahagi ng Pebrero taong 2026, nananatiling mataas ang presyo ng langis sa world market. Kahit may pahintulot ng Iran, ang mga shipping company ay nag-iingat pa rin at mataas ang insurance costs, na nagpapataas sa presyo ng petrolyo. Samantala, humingi ang Pilipinas ng 6 na buwang extension sa Estados Unidos para sa temporary waiver sa mga sanksyon upang patuloy na makabili ng crude oil mula sa Russia. Layunin nitong masiguro ang supply ng energy sa bansa habang may krisis sa Middle East na nakakaapekto sa pandaigdigang presyo ng langis. Inumpirma ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na naipadala na ang request sa US State Department para sa posibleng 6 na buwang pagpapalawig ng waiver.
Nakatanggap ang Petron Corporation ng higit 700,000 barrels, bahagi ng kabuuang 2.48 million barrels, ng Russian crude oil, ang unang import mula sa Russia sa loob ng 5 taon. Dahil sa tensyon sa Middle East at pagkakasara ng Strait of Hormuz, nahihirapan ang Pilipinas na kumuha ng langis mula sa mga tradisyonal na supplier nito. Naging kritikal ang sitwasyon dahil isinara ng Iran ang Kiput pagkatapos ng airstrikes ng US, Israel noong February 28, 2026. Sa kasalukuyan, nananatiling tensyonado ang sitwasyon sa Strait of Hormuz sa kabila ng isang fragile ceasefire sa pagitan ng Iran at ng alyansang US-Israel, bagamat may mga negosasyon para sa muling pagbubukas ng waterway. Nagbabala ang mga ulat ngayong araw tungkol sa mga sea mines na posibleng itinanim ng Iran na nagpapahirap sa muling pagdaan ng mga barko. Nagkasundo ang US at Iran para sa isang 2 linggong tigil putukan na nagsimula noong April 7, sa pamamagitan ng mediation ng Pakistan. Layunin nito na bigyang daan ang negosasyon na nakatakda sa Islamabad sa April 11. Kahapon April 9, nag-anunsyo ang Iran ng mga alternatibong ruta para sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pansamantalang kasunduan sa ceasefire truce sa pagitan ng Iran at United States upang muling mabuksan ang mahalagang daluyan ng langis. Nauna nang nagbigay ng deadline si US President Donald Trump na dapat buksan ang Strait of Hormuz o mahaharap ang Iran sa matinding atake sa kanilang energy infrastructure. Sa ilalim ng kasunduan, iniulat na limitado lamang sa humigit kumulang 12 barko bawat araw ang papayag ang dumaan habang nagpapatuloy ang negosasyon sa Pakistan. Ang Strait of Hormuz ang dinadaanan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. Ang anumang pagbabago sa ruta o paghihigpit dito ay nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang merkado at nagpapanatili sa mataas na presyo ng petrolyo.